Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at constructive, ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakanap at ibabantay, sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng we support green tourism for environmental protection. Sa joint meeting ng UN Tourism Commission with Asia and Pacific sa Cebu, ay dumulan dito ang ating Pangulong Marcos o si PBBM, at sa kanyang speech ay sinabi niya dito at hinikayat na dapat gawin sa hakbangin ng turismo, lokal to global, ay greener tourism na kailangan in sustainable future nito. Ay naangkop din ito sa pagresolba ng climate change. So yun, ito yung tinunghayang topic natin o issue na kung saan ay ito yung hinggil sa turismo na nagkaroon na nagdaos ng hinggil sa tourism yung ating UN with the Asia Pacific. Dumalaron yung ating Pangulong Marcos. Bigyan siya ng speech hinggil doon sa turismo na kung saan ay greener tourism yung kanyang hikaya. So hinihikaya din ng Pangulong Marcos ang PPP, yung public public-private partnership sa turismo, na magkaroon ng reformations para ang mga turista ay bumisita at manatili at mag-spend at bumalik. So ang kailangan dito ay pag-iibayo ng mga access, ng visa access at sanitations, water, healthcare facilities at connectivity issues such as airport. So yun, hinihikayat din ng ating Pangulong Marcos yung PPP na suportahan itong turismo sa ating bansa, at siyempre yung greener tourism such as yung nabanggit natin na kinakailangan pag-ibayuhin. So para yung mga turismo mahikayat, kailangan mayroon tayong mahusay na visa access, yung may mahusay tayong sanitary, health, yan doon sa mga area na mayroong turismo kung saan pumupunta dito sa ating bansa yung mga turista. Siyempre, dapat sa buong Pilipinas, dapat tayo ay mayroong ganito kahusay o mahusay yung ating environment. And then ito ay pinag-iibayo ng ating mga tourist sa tourist pa nangangalaga from the government and the private. Tapos syempre yung ating iba pang mga yung nasa PBB para makatulong sa ating pamahalaan kung paano pag-ibay yan, from the tourism owner to the other private sector na makatutulong din. So ang ating turismo ay malaki ang ambag nito sa ating gross domestic product at pagpapalago ng ating ekonomiya. Itong last year 2023 ay umabot ng 2.09 trillion di umano ang kinita ng ating turismo. So malaki yung ambag, ilang porsyento yung inaambag ng turismo sa GDP. So kaya nais ng ating Pangulong Marcos na lalo pa itong i-boost to improve our economy. Ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagpapalago ng turismo with greener tourism, ay ating sinusuportahan yung ating Pangulong Marcos, si PBBM, at hinihikayat natin ang sambayan ng Pilipino na suportahan ang ating Pangulong Marcos doon sa kanyang views na greener tourism. Yan. At itong PPP na suportahan din ito. So ang turismo na isinasa praktika, yung greener tourism, ay malaking bagay upang maresolba yung ating climate change. So yan ang maganda dyan. So dapat syempre
yung pag-accommodate natin o pag pagbe-business natin ng tourism from the government and then to the private sector. So dapat napapangalagaan natin yung kalikasan. So kaya nga greener tourism. So gagawin nila, pauna rin nila yung kanilang halimbawa outing, picnic areas o iba't ibang mga tourist spot. So dapat pag-ibayuhin nila yon na ito ay may mahusay na pananatilihin nila at kanila pag-ibayuhin yung magkaroon ng malinis na kapaligiran, sanitation, malinis na hangin. At syempre yung mga turista kanila dapat i-guide dyan, hindi magkalat na syempre para mapangalagaan yung bawat mga tourist spot, forest. So hindi dapat nagpuputol ng kahoy or kung yan ay meron dapat meron kang mga natural dyan. So dapat papangalagaan nila yun. At hindi ito ay mananatili na magiging isang maunlad na magkaroon tayo maunlad ng turismo na nakaka-combat sa climate change at hindi na nagdudulot ng pagsira ng kalikasan. So dahil sa sustainable, so kailangan papanatilihin. Kasi kung di sustainable, in the long run, in the future, masisira din yung area mo. So ibig sabihin hanggang madali lang yung turismo sa area mo. Halimbawa, Boracay, halimbawa, teknikan, yan, mga sa beaches, yan, mga ganun. So kapag naging marumi na yan, so hindi na dadayuhin yan. So kagaya ng ginawa ni Pangulo Duterte, nilinis niya yung Boracay. So ibig sabihin, nagbigay siya ng magandang environment. So green tourism, yung magandang campaign doon. So maraming trabaho ang binibigay ng turismo sa ating bansa kung kaya't ang industriyang ito ay ating panghusayin at hindi lamang ito. Lahat ng industriya sa bansa ay ating paunlarin upang lahat magkatrabaho at mamuhay ang mga Pilipino ng ayon sa karapatan o standard life. So yun. Maraming trabaho yung binibigay ng turismo. Medyo mahusay yung ating tourist secretary ngayon na taga Cebu. Ba yun, mahusay yung kanyang ng gobernador yata doon sa Cebu. So mahusay siyang makakong ng turismo. So maganda yung kanyang binigay na So pag-ibayuhin niya pa at kanya pag-ibayuhin yung green tourism para mapanatili natin yung kayusan ng ating environment in encouraging foreigner para bumisita sa ating bansa at yun, may mag-enjoy sila dito sa ating bansa from the tourist spot. Kung sila mag-outing dito from the other countries, may enjoy nila. At tayo naman may mahusay na accommodations. At syempre po, ang pinupuntahan nila rito ay syempre yung mahusay na natural resources natin. Mahusay natin, karagatan, mga kabundukan na kanilang mapapasyalan. Syempre, at saka yung mga heritage natin, mga sinaunang mga napupuntahan nila. So kung magaganda yan, panatili natin. So sustainable, greener. So lagi sila pupunta rito at ito ay bubus ng ating ekonomiya. So sana yun ay suportahan ng lahat ng mga tourist spots yan, para yung kanilang area laging malinis at magkaroon sila ng mahusay na pamamalakad, management na mapasunod nila yung local to foreign na hindi sila gagawa ng mga makasisira ng kalikasan, but to help also encouraging the foreign tourists or local tourists na makatulong pa doon sa ating ecological system or ating green tourism, at not just to enjoy but help also. Dapat ganun, pare-pares na magtutulungan to against para makatulong sa climate change at sa isang sustainable na tourism. So yung industriyang ito hindi lamang turistang banyaga, kundi maging lokal din sa iba't ibang tourist spot and destinations and services na ibibigay kagaya ng resort, yan, mga pinagpipilikan
at iba't ibang magagandang lugar sa bansa o even libutin at puntahan ang iba't ibang parte ng ating bansa. So may mga turista, hindi lang naman yung magagandang lugar ang gusto nila. Gusto nilang pumunta halimbawa sa Pilipinas para yung iba gusto makatulong, yung, mag-invest, sa ating bansa. So yung iba, nililibot yung bansa. So tinitingnan lang kung ano yung area na pwede. So yan. So we hope ang ating tourism office sa ating pamalan ay pag-ibayuhin ng mga tourist spot upang ito ay dayuhin ng banyaga at maging lokal. So we must promote encouragement to other countries to visit Philippines, view and areas that give them a nice day and vacation and visit, etc. etc. So like ginawa ni Pangulong Duterte nga sa Boracay at Manila Bay, etc. etc. na nagbigay ng malinis na environment sa nasabing tourist spot. So the tourist is not just yung may spot tayo na maganda, kundi the Philippines. So we should develop and make the Philippines hindi man kagaya ito nung as in kagaya ng mga bansa mga moderno, pero tayo ay mayroong mahusay na bansa na madadayo na ito ay magandang puntahan ng mga dayuhan, or even we are local, tayo naman ay mahilig doon sa, syempre nag-wind up, iba tayo, halimbawa Boracay, or nag-outing yung family sa ibang lugar, di ba? So yan, dinadayo natin yung mga iba't ibang Baguio, ganyan. So yan, yung malimit na pupuntahan dito sa atin, yung Baguio, iba't ibang mga bansa, yan sa Puerto Galera, Baguio, yan, mga ganyan, di ba? Cebu, yan, yung mga ating mga lugar dyan, tapos Boracay, etc. etc. So napakaraming lugar na mahusay, maganda, yan. El Nido, mga ganun. So napakaraming tourist spot sa atin, worldwide class, at gawing ganun natin yung ating mga tourist spot para yung mga turista pumunta rito. Kasi mga world class ibig sabihin yung mga tourist spot na talagang mapupunta, or even masasabayan din sila ng ating mga lokal na turista na pag-ipon para makapag-wind up yung family. Ganoon naman tayo, yung ating ugali mga Pilipino, tayo ay nagtatrabaho, pag-ipon tayo, tapos paminsan yung family napupunta doon sa lugar na kung saan pwede magayarang privacy yung family, kaya mga ganyan mga bagay. So yung turismo isang mahusay na wind up, so nagbibigay ng enjoyment. So dapat yan. So ang Lipunan Pilipino ay share sa ating mga Facebook o social media ang ating nice location to foreign and local to make tourists para makatulong ang bawat Pilipino sa pag-promote ng ating turismo. So yun. So yung Lipunan Pilipino, paano tayo paano tayo makatutulong din sa ating na tayo ay magkaroon ng isang mahusay na tourist o tayo makainganyo na bumisita dito. Yan. So share natin sa Facebook, internet, so mga ganun mga bagay. Yan. Aside from doing heavy business, na isa-share natin kung tayo sa ganitong lugar, halimbawa para ma-share natin doon sa iba't ibang lugar. So yan, na tayo ay madayo yung mga lugar na yon na mga foreign or local. So kagaya doon sa Infanta Quezon, maraming resort doon. So pwedeng lumayo yung mga foreign and local para outing doon. Yan. So yun, gayon din naman sa ating bansa ay makagabay ng kaliwanagan sa mundo at magkaroon tayo ng kapayapaan at magandang environment. So ang ating bansa ay maaari din na magbisitahin for religious belief naman at makagabay sa kanilang faith. So hindi lamang yung ating foreign or local makabisit doon sa iba't ibang maski yung sa religious, not just doing business, but to encourage them also in our country in a religious perspective na kahit natin sila na kagaya marami tayong mga churches at kung paano sila makakarelate sa religion. So
sa ating bansa makakapunta yung mga turista. Halimbawa, tuwing Semana Santa, yan, Pasko, yan. At makabisita sila doon sa mayroon tayong magagandang mga simbahan na yun ay magandang puntahan ng mga turista at the same time na nahikayat sila for the religious belief at yun din kanilang pag-iba yun ng kanilang reliyon na may bansang Pilipinas na na mga Kristiyano na makakaisa nila sa kanilang reliyon. So isang magandang bagay encourage them to visit Philippines for the religious perspective, no, not just for business, kundi para sa spiritual na pagkaya po sa ibang mga tagaimamansa na bumisita sa Pilipinas for the religious perspective of faith. Yeah. So muli, maliwanagan ni Bandaran Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayan Pilipino at talimain ang mabuting balita. Sa gayon, yung pamahalaan ay mamahala ng mabuting mamahala, yung mamamayan naman ay makasunod sa ating pamahalaan. So kung yung pamahalaan mamamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, matuwid, patas ng siya, tinutugon niya yung karapan ng pantao, yung mamamayan naman sumusunod sa pamahalaan, sumusuporta sa mabuting pamahalaan, karapan ng pantao. So makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, ayon doon sa karapatan. At higit sa lahat ay tayo ay makapananampalataya ng lubos kung tayo mayroong kapayapaan sa ating bansa at makapamumuha tayo ng maunlad. So magaan yung ating pag sa praktika ng ating pananampalataya. At yun naman ang gusto ng ating Panginoon Diyos na tayo ay bigyan ng magaan na mapayapang pamuhay para tayo makapanalig ng lubos. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At sana nakapagsabuhos naman ang human rights promotion sa halingong ito hindi doon sa issue ng turismo. At kayo ay ating nahada ng ating promosyon. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless.